Hi guys! So ngayon, nandito ako sa kitchen. So kakaiba na naman yung yung location natin. So wala muna tayong gala today. So ngayon guys, meron ako ditong karne ng baboy, kuan siya, belly fat. Ay, yung belly area niya, I mean, belly fat. So ayan, binili to ni husband kahapon kasi nga kahapon pumunta na siya ng Germany. And hindi na ako sumama kasi nga after niya ng work, dumiretso siya agad sa Kaufland. And ako naman, nakauwi ako ng maaga. So, hinintay ko na lang siya. And nagpabili ako sa kanya nito kasi nga, mas mura sa Germany talaga. Naalala niyo nung pagbili namin sa sa Bruder? Kuwan siya, 10 euro. Ang liit lang. So, ito, kuwan pa nga, hindi pa nga siya 8 euro. 7 euro and 89 cents lang. Kuwan siya, 1.4. Almost 1.5 kilo yung karne. So, ayan guys, lulutuin ko to sa air fryer. Gusto ko sanang lutuin to like, yung crispy pork belly. Kaso, sabi ni husband, ibahin ko yung pagluto. So, yung pagluto ko nito is, lang, simple lang. Kasi nga, kundi lang naman yung mga ingredients. Parang same lang din siya sa pork belly, pero iba yung style. So, ayan. I-slice ko lang to. And maya guys, meron ako sa inyo i-checka. So, wag kayong aalis. So, ito siya, oh. And alam nyo ba, yung reason talaga nung pagbunta ni husband sa Kaufland kahapon, kasi nga, yung uncle ng husband ko is mag-birthday siya sa Saturday. So, in-invite kami na pumunta sa birthday niya. So, pupunta kami sa Saturday. And then, itong si husband, gusto niyang magdala doon ng meat kasi nga gusto niyang mag-barbecue doon. So, yung ginawa niya is, kahapon, sobrang busy kami, nag-marinate kami ng karne. Ipapakita ko sa inyo, ang dami. Parang same yun yung pagdala namin kila Joanne. So, ayan, i-slice ko muna to. Hindi ko alam kung meron ba siyang buto. Kasi siya, parang ribs na area. Wala pa naman kaming tawag nito? Wala kaming baeran ng kutsilyo. Hindi na matulis tong kutsilyo na gamit ko. And alam niyo ba guys, kanina, nung pag-uwi ko, grabe may sunog. Ako lang, parang malapit lang din sa namin sa warehouse kung saan ako nag-work. So nadadaanan ko siya kapag nagbabike ako pa uwi. Hindi ko nga alam na may sunog kasi nga nung pag-drive ko papunta dito sa left. Tapos yung iba naman nag-stop. Tapos inisip-isip ko, ano bang tinitingnan nila sa tawid? Yung pala, nasusunog na yung warehouse. Mukhang nasobrahan yung sunog. Kasi grabe yung apoy. Ang laki. So, i-slice ko lang to guys. And then, babalikan ko kayo. So, ayan guys. Hinugasan ko na yung karne. Wala mo ng yun. Mic. Kasi nga nalobat. Hindi ko pala na-charge. So, ayan. Hinugasan ko na. And yung sangkap lang naman is very simple lang. Mahanap niyo sa mga kitchen niyo. So, ito yung unang gagawin ko. Lalagay ako nitong, Knorr cubes. Knorr cubes or asin, basta yun. Yung kalasa siya. And then, meron ako ditong cayenne pepper. Arte-arte, no? So, dadamihan ko lang. Kasi masarap siya, guys, kapag lalagay siya sa mga meat. And then, of course, yung ating black pepper. Damihan din natin kasi nga hindi naman ito maka-apekto sa lasa kung madami. And of course, yung garlic powder. Damihan natin para masarap talaga. So, ayan. And then, lalagay ako ng konting oil para ma-mix ko lang. Kasi nga mamaya, magmamantika naman ito.
So, ayan, nagdadamikos-mikos lang natin hanggang mahalo lahat ng ingredients. Parang tutorial cooking. Mabuti na nga lang guys, mag-isa lang ako dito sa bahay kaya free ako magsalita. Kasi kung nandito yung mga ka-boardmate namin, ang hina ng boses ko kasi baka makulis sila kung sino ang kausap ko dito sa kitchen. Sinabuti na nga lang din, tapos na yung nilalabhan ko. And sobrang saya ko guys kasi nga sa labas parang parang Pinas, summer. Pero pag nagbabike ako tawag ito, malamig siya kasi nga di ba mahangin. Pero kapag lalakad ka lang, parang summer na talaga yung yung weather dito. Tapos hanggang 10 p.m. siguro or 9. Hindi ko sure. 10 or 9, maliwanag pa. So, ayan. And bukas, guys, pupunta ko ng Amsterdam. So, sasamahan niyo ko bukas, okay? Igagala ko kayo ulit. So, ako lang mag-isa pupunta ng Amsterdam kasi na si husband is may workshop bukas and may appointment ko bukas. Kaya pupunta ko ng Amsterdam. So, bukas, nag-asa ko ng holiday. So, ayan. Bukas lang ko ng panahon. Alam niyo ba guys, itong tissue namin, gamit na gamit talaga. Kasi ito yung ginagamit palagi namin pumpunas ng kamay, sa mga lamesa, gano'n. Kaya, madaling maubos. So, ako naman na tao, matipid. So, kailan ito, kakumus ko nga lang itong air fryer. Pupunasan ko lang. Tapos, medyo basa. Nakatulong talaga itong air fryer sa amin, lalo na kapag madalian lang yung pagluto. Gamit na itong air fryer na to. So, yung ginagawa ko, para hindi ako palagi naghugas kapag nagagamit ako ng air fryer, so ginagamitan ko itong silicone na lagayan. Tapos, lalagay ko lang siya sa loob. So, ayan, napuno na. So, mga nasa lang ito, mga 160 degree, mga 30 minutes. And then later, babalik ko naman ng another 160 degrees Celsius hanggang sa maluto siya. Ngayon guys, magluluto ako ng rice. Kunti na lang yung rice ko. Ito lang yung tira. So, wala na akong nakatago dun sa Ito na lang talaga yung rice ko. Alam niyo ba guys, hindi na ako masyado kumakain ng rice. Kasi parang nasali na din ako sa potato. Kasi itong si husband, gusto niya palagi potato. So, yun yung palagi nung niluluto. Kasi kapag niluluto ko ng rice, hindi siya kakain. So, ayun. Pero okay lang naman din yung potato. Masarap din naman. Nakabusog naman yung patata. So, sasaingin ko siya and then ipa-fried rice ko. Look guys, so ito yung minarinate namin kahapon. So, ang dami Kalahati siya ng itong lalagyan. So, ngayon guys is titiklopin ko yung mga damit na nilaban ko. Tuyo na. So, 2 batch na to. Kasi nga, nung 2 days ago, naglaba din ako. Hindi ko natupi kasi nga tinatamad ako, and pag uwi ko din noon is diretso na agad maligo and then pahinga. So ngayon meron akong time kasi nga bukas wala naman akong trabaho. Medyo maingay sa labas kasi nga binuksan ko yung pinto para may pumasok na fresh air. And alam niyo ba yung dito, yung heater namin, hindi na siya gumagana. I think enough na ng government yung heater namin dito. Kaya wala na kaming heater. Pero hindi naman sobrang lamig. Lang, kapag gabi, medyo malamig lang siya. Pero kasi makapal yung kumot namin. Kaya okay lang. So, habang ako guys nagtutupi ng mga damit, ikikwento ko sa inyo yung good news guys. Alam niyo ba, may good news ako sa inyo. Kasi nga, I mean, good news para sa akin. Gusto ko lang sa inyo share. So, kahapon,
habang ako nag-work, tinawag ako ng coordinator. Kasi nga, pinapunta ko sa meeting room. And alam ko naman na kung ano yung gagawin. So, yung tawag doon is evaluation. So, kakausapin ka nila kung ano nga ba yung, kamusta yung pagtatrabaho mo, kamusta yung performance mo sa work, ganun. So, yun yung pinag-usapan namin. So, ayun. Tapos, nire-rate din nila 1 out of 6 kung ano yung performance mo doon sa sa question. Like yung una, yung question is kung maayos ba ako magtrabaho, ganun. So, 6, number 6. And then also tapos, kasi nung unang meeting guys, nung 2 months pa lang ako doon, meron akong mga mistake. Kasi nga, di ba, baguhan pa lang ako noon. Hindi naman talaga maiwasan yung magkamali ka. Minsan, nalilito din ako sa work. And, ayun, pupunta ko palagi sa troubleshooter. Hindi ko alam, yung troubleshooter pala is nililista niya yung pangalan ko every time na pumupunta ko sa kanya kapag nagkakamali ako. So, yun pala yung yung pag-count nila ng mistake. So, after nun, natuto na ako. So, hindi na ako pumunta sa troubleshooter. And then, wala naman din akong mali. So, thanks God. So, ayun. Anyway, so, moving forward na tayo. Ayun na nga, in-extend na nila yung contract ko for another 3 months. So, di ba, mag-performance na ako sa kanila. And then, in-extend nila again ng another 3 months yung aking work. Kasi nga, nag-improve na daw yung aking performance. And mabilis na din ako magtrabaho. So, ayun. And about naman sa sa late, kung pupasok ba ako ng tamang oras, ganun. So, 2 time na abutan ako ng coordinator kasi nga, di ba early shift noon. And then, nalilate lang ako ng 2 minutes. Kasi nga, maaga di ba ako mapasok. Nasa loob naman ako ng warehouse noon. Pero kasi nga, akit pa di ba ako. So, meron, tawag nito? It takes time pa rin maglakad. So, naulit ako ng 2 minutes and nakadalawang beses yun. Kaya, ibinigay niya sa akin is 4 lang. 4 out of 10. So, ayan. And alam niyo ba, kahapon din, tawag nito? Exercise. Kasi yung company namin, meron silang wellness program. Like, every Wednesday, pwede ka mag-join kung gusto mo. So, yung ginagawa namin is nag-workout. Merong coach. So, nakadepende sa'yo kung gusto mong sumali or hindi. Pero, yung pag-join mo, example, kasi nga yung wellness program is umaabot siya ng 1 hour. So, yung 1 hour na yun is binabayaran kanila while you are doing the wellness program. Kasi nga, so hindi siya libre. So, you see? Ang ganda, no? Kasi nga, naka-benefit na sa'yo, tapos naka-benefit pa sa bulsa mo. Kasi nga, binabayaran ka din while you are doing workout. So yun. Kaya nag-join ako. So, yung dalawang Pinay na nakatrabaho ko, nag-join din sila. Matagal na sila nag-join. And may share din ako sa inyo, guys. Alam niyo ba dito sa Europe, pantay-pantay yung pagtingin nila sa inyo. Mapa-boss ka man, or mapa-regular employee ka, pantay-pantay yung yung status nyo sa work. Alam niyo ba dito, hindi uso yung pagtatawag sa mga boss ng boss, ma'am, sir, ganun. Wala dito. Example, hello, my love. Didn't expect it, yeah? No, you have to come to the camera. I came and just did not expect it, yeah? No, I did not. Didn't listen. Ito na si husband. Saan nga ba tayo? No, I said you are here already. Huh? What? I said you already What? here. What did you say? Pranking me. What Hot did you dog. say? You have so many nuts there. Yes. So, ayun guys. Dito, hindi mo kailangan tawagin yung boss mo ng ma'am or sir kasi nga, dito, tinatawag mo lang sa pangalan nila. And minsan, one time, nung baguhan pa lang ako,
Kasi nga, di ba, merong matanda doon sa sa pinagtrabahuan ko. So, hindi ko alam kung ano yung tatawag ko sa kanila. Yung pangalan ba or lola? Kasi nga, di ba, sa Pinas, kahit hindi natin kamag-anak or hindi natin kaano-ano, pwede natin tawagin nanay, lola. Dito, pangalan lang talaga kahit matanda. You gonna go? Huh? So, ayan. And also guys, kahit ngayon, tapos dito din sa sa Europe, like, kahit malaki yung, kahit mataas yung rank nila sa sa work, hindi sila yung yung nose up. Hindi sila mayabang. Pinapansin pa din nila kami. So, ayan. Yun yung napansin ko dito. Pantay-pantay lang. Guys, naluto na yung karne na niluto ko. Para din siyang pork belly. Sasalin ko lang dito sa plato. Ang dami ng mantika. See? Ang dami nito nung hiniwa ko ngayon. Kunti na lang. Lumiit. Ang dami ng mantika. Masarap to kapag naalala ko dati nung bata pa kami. So, diba, mahirap lang kami. Yung mantika ng mantika ng mga baboy ng pinaglituan, hindi namin tinatapon. Namin yan. Itinatabi namin yan. And then, kapag wala talaga kami ulam, yung mantika, yan yung inuulam namin. So, yan, ilalagay lang namin siya sa kanin. And then, lagyan lang siya ng kunting asin. So, solve na. Meron ka ng ulam. So, yung iba, minuto ko dito sa kabila kasi nga, hindi nagkasya. Ang dami. Kaya dito ko na lang minuto sa kabila. Sabay lang silang naluto. So, yung kanin is, sisigang ko pa siya. Para hindi plain. Look at that! What do you see? Siya? Crispy outside and juicy inside. Kasi nga tinry ko, pinatikin ko kay husband kung okay na ba. Sabi niya okay na lang. So, ito na guys, kompleto na. Meron na kami ditong fried rice at saka ulam. Kainan na.